Okay, KGX, kamusta kayong lahat? At isang news lang muna tayo. Bitcoin, altcoins, tapos yung ano nangyari ngayon, no? So, yung main topic natin dito, yung kinancel na lahat ng license ng local na crypto exchange. Okay? So, ano masasabi nyo dyan? Pero dito muna tayo kay Bitcoin. So, Bitcoin, kung mapapansin natin, naglalaro si Bitcoin dito, no? Up and down si Bitcoin dito sa 4 hours time frame. At ang nangyayari dito ngayon, no? Kahit up and down siya, pero mga ibang alt season, yung mga alt season tuloy, yung ibang altcoins is nagpapump sila. Okay? So, pero kung titingnan nyo, ETH nahuhuli pa din. Sumasabay pa rin siya kay Bitcoin, no? Pero yung ibang mga mid-coin, no? Yung ibang mga mid-market cap, yun yung nagsisiliparan ngayon. Baliktad. Dapat si ETH muna bago yung mga mid. So, ang nangyayari ngayon, ang lumilipad yung mga nasa mid-market cap. Okay? So, kung papansin natin dito, si ADA, so ito yung reels natin kagabi kay ADA, kung mapapansin niyo dito kasi sa Telegram, sa Facebook ko, dito ako bibigay ng TA. Katulad nito, for example, Sol. Ito 6 hours ago, sabi ko malapit na mag-breakout ang Sol. So possible mag-breakout siya. Ito, nag-breakout na si Sol. Kung makikita nyo, ito siya. So nag-breakout na siya, pero kanina gumuhit tayo sa cellphone lang natin. Okay? Nag-start na yung breakout ni Sol, nag-call tayo dyan ng 207, ngayon 214 na, no? Kahit papaano. So maganda. So ang magandang binigay naman sa atin ngayon is ADA. So ADA natin ngayon ay ongoing tayo dito sa ADA na naka-future tayo ngayon kay ADA. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung future natin kay ADA is positive. Ayan, 11,000 tayo is 122% tayo ngayon kay Sol, ay kay ADA. Kay Sol hindi ako nakapasok kasi ang asset ko is na kay ADA. So hindi ako hindi ako naghati. So akala ko hindi mag-breakout si Sol, pero nag-breakout bigla. And then syempre, ang binigay din natin dito na malapit nang mag-breakout ay actually, no, meron akong mga napansin, no. So nung nakaraan na bumagsak yung market, na sinabi natin na babagsak yung market, ang daming hindi na nag-comment, ang dami ng parang nalungkot, ang dami ng parang naging basher, no? So bumagsak nga. Tapos ngayon, nung nag-content tayo na ito, nagkaroon ng breakout sila yung mga altcoins ngayon, yung mga pinost natin sa Facebook, naglabasan yung mga pogi, no? Ayan, no, halos lahat lilipad, no? Tanginan, lupit, no? Halos lahat lilipad. No, dahil dumating na ang hinihintay ng lahat ang alt season. Thank me later, no? No, pagka nagliliparan ng coin, ayan yan, naglalabasan ng mga maratalinong prag, no? Pero pag nakita nyo, pag bumabagsak, wala sila masabi, di ba? Katulad nung nakita nyo yun na nakaraan na sinabi ko na possible magkaroon ng drop, ano nangyari? Ay, nung sinabi ko ano nangyari, binash tayo, di ba? Tapos biglang nag-drop, nasan sila ngayon, di ba? Wala sila nung nag-drop. Ngayon, naglalabasan na naman sila nung lumilipad ang market, di ba? So, galing din talaga mga pogi natin kasama, eh, no? So, ang ganda lang dito ng TA natin. Totally Cardano kagabi. So, ang ganda ng TA kay Cardano, nag-reels tayo dyan. Tapos, sabay FET, no? Si FET, FET breakout. Ang ganda niyan, kahapon, naisabi ko na to. So, ang ganda ng lipad nila FET. So, ngayon, balik tayo ngayon dito. Possible, no? Si Sol, maganda ang ililipad nito. I think baka target niya is 220. So target niya 220 o 218. Tapos next nito is 226. Ganun lang naman kasimple. Pag nagti-TA tayo, no? Guhit bata lang ang ginagawa natin dyan, mga pogi, no? So ako, inaabangan ko lang to. Take profit ako dito, siguro. Ayan, positive 130 na. Breakout, ganda ng breakout. Positive 210, 12,000 tayo ngayon. Okay, balik tayo dito ngayon sa Bitpinas, no? Sa Bitpinas, kung mapapansin nyo, sabi niya, today's story, due to violation, the BSP has cancelled the license of an early locally licensed crypto exchange, no? Anong tingin nyo dito? No, ako naman kasi sa local naman, ang tingin ko naman sa local exchange kasi, una, ang laki ng mga fee nila, no? Ang laki ng iba, so coins.ph, laki ng fee. Tapos sinubukan ko din yung iba, Bitonix, something na ganyan. So hindi ko rin, yung mga features hindi pa ganun kaayos, hindi katulad ng mga international na platform kagaya ng Binance, OKX, BitGet, tapos sabay Bybit, yan. Yan yung mga nakikita ko na solid na international na platform. Pero hindi ko maintindihan talaga, no, bakit talaga ayaw pa rin ng Pilipinas na ito, no, mas kunin yung mga international na
platform. Hindi ko alam kung ano yung story, no? Pero syempre, kung rules nila yan, rules nila yan. Ganun naman tayo, kahit naman ako, rules ng yan, katulad nila, rules nila, di ba? So, isa yan sa mga pinagtataka ko lang bakit, ganun. Kumbaga, yung mga local pa nga, minsan yun pa yung medyo nagkakaroon ng hindi magandang di ba, issue, di ba? Pero eto masasabi nyo dito, mga kapatid. And syempre, breaking news cancels license of another local crypto exchange, no? So, kung titingnan naman natin, kalat na sa Facebook, Donald Trump gusto nga magkaroon ng reserve sa Bitcoin, di ba? So, talagang kumbaga sila, no? Support sila pagdating sa crypto. Ewan ko lang, pagdating dito sa Pilipinas, di ba? Talagang ewan ko kung ano yung mga pinipili nilang exchange, ano yun, di ba? So, hindi ko lang alam kung ano talaga yung reason behind, no? So, syempre tayo as a Pilipino, tayo na nagki-crypto na noon pa, no? So, mas may tiwala tayo sa international na exchange, no? Binance, di ba? So, pero syempre, tulad ng sinabi ko, i-check nyo din kung ano yung mga platform na pinapasok nyo. Makikita nyo naman yung mga reserve nila dyan, yung mismo sa security nila, kung legit ba talaga sila, di ba? Sa daming mga billionaires na gumagamit ng Binance, OKX, Bitget, di ba? Tapos Bybit, di ba? Ang daming billionaire niyan na gumagamit niyan, pero still walang tiwala ang Pilipinas sa ganun. Pero kayo, ano ba yung ano ba yung pwede nyong i-comment sa atin? Usap lang ulit tayo kasi ang sarap magbasa ng mga comment. Kung mapapansin nyo, ito, pakita ko sa inyo, Mark Lerma, tapos yung video natin, ito, hindi yan, click lang muna natin, tapos punta tayo sa Mark Lerma natin, yan. So, tapos meron tayong video dito, ito, future trading. So, itong area na to, nakita ko dito, may thank you nga pala sa 2.5k natin na views, no? Naalala ko tuloy yung dati kong channel, no? So, umaabot tayo 10,000, 11,000, 4,000, ganyan. So, lahat yan nire-replyan natin, no? Lahat ng mga comment nyo, talagang binabasa ko yan. So, gusto ko mabasa yung mga comment and then nagre-reply ako, mga idol, no? Sana ganoon din. Comment lang kayo para at least pag-usapan natin kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari, ano ba yung mga thoughts nyo, di ba? Para at least sama-sama tayo, mga idol, no? Yun lang sa ngayon, KGX, at ayan, breakout lang. So, we'll try na mag-TP mamaya. Nasa 128. So, siguro magtataas lang ako. Kung mapapansin nyo, may cut loss naman tayo dyan. Tapos ang gagawin lang natin, isaangatan natin siguro yung cut loss pa natin. Ito, siguro, kung nasa 100, na tayo, kung ang position natin ay nasa 1.08, I think tataas na ako ng 0.6 na ako. I think 0.6 na tayo. So, 160 profit kung sakaling makuha yan. Confirm. So, ganyan lang. Kapag nakikita ko tumataas ang ginagawa lang natin, nagtataas lang din tayo ng profit natin, yung pinaka-cut loss, itong area na yan, para at least kung sakaling lumipad pa, hindi, di ba, ang ganda ng natin, ang ganda ng margin, ang ganda ng profit natin dito. Okay? So, saludo sa mga pumaldo doon sa TA natin. Saludo sa inyong lahat at yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga wala pang Bitget, pasok lang sa link natin, gagawa tayo ng Telegram, at yung mga pumasok sa Telegram natin, yung mga pumasok sa link natin, yun yung isasama natin sa Telegram. Okay? Saludo.